Pilipinas, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Except kay Greco Bellica. Oy, partner, palerista. Ito yung trigger point mo eh. Galit na galit si Paler dito eh. Kay Greco Bellica. Alam mo kung bakit? Napakayabang. Nung panahon daw nila, may mga anti-corruption committee. Parang pinapalabas niya. Nung panahon ni Digong, hindi ganyan talamak ang korupsyon. Pero bakit ngayon, ang panahon ni Marcos, talamak? Weh, sir, may napakulong ba kayo sa DPWH nung panahon ni Digong? Tahimik. Correct. Tahimik. Hindi pinag-uusapan yung korupsyon kasi tago. Kasi pinagtatakpan. Sir, pinagtatakpan yung korupsyon. Hindi na sa DPWH. Sa napakarami pang ahensya ng gobyerno. Ngayon, nabubulgar, kaya maingay. Saan ka? Doon ka sa tahimik, pero inuubos na? Sinisimot na ang kaba ng bayan? O ngayon na maingay, pero natigil yung talamak na korupsyon na yan dahil natatakot na sila. Natatakot na sila, makukulong sila, hahabulin sila. Okay na ako dito sa maingay. Kesa tahimik nga, simot naman ang kaba ng bayan. Tapos, itong si Greco Bellica, ubod ng yabang. Talaga nga naman, oo. Pakinggan ninyo. Nako, Paler, pag napanood mo to, manggagalaiti ka na naman kasi trigger point ni ano to eh. Ni Palerista eh. Kasi napakayabang nito eh. Sinong una nagpresenta? Lahat po ng government agencies, meron ng anti-corruption committee na naitatag namin noong time namin lahat. Tato kayo, alam nyo, sinong unang nagpresenta na maglagay ng anti-corruption committee sa kanilang opisina nung ilabas po yung panawagan na yun? DPWH, BIR, POC, lahat ng mga problema natin ngayon, yun pa nangunguna na anti-corruption kami. Pero may mukhang yan, oh. Pasensya na, ha? Actually, hindi ako naiinis. Natatawa ako. Kasi napakayabang. Nung panahon namin, oh, ganyan pa yung linyana. Yung panahon namin, ha, alam mo kung sino yung nagtayo ng mga anti-corruption committee? Yung mga problematic. DPWH, BIR, Bureau of Customs. Sila daw yung una nagtayo ng mga anti-corruption committee. Ngayon, sir, tanungin kita. May napala ba tayo sa anti-corruption committee na yan? Sige, Dilis. Sagot. May napala ba tayo dyan sa ginawa ninyong anti-corruption committee? May nakulong ba? May nabulgar ba na talamak ang korupsyon? Wala. Sir, wala. Nakakatawa. Pinagmamayabang niya that during the administration of Digong, each agency had created an anti-corruption committee for what? For nothing. Wala. Wala kayo napakulong. Second, sino ba yung mga miyembro ng Anti-Corruption Committee? Kayo. Mula sa the same government agency, sa tingin nyo, imbestigahan nyo yung sarili ninyo? Niloko nyo yung mga sarili ninyo. Naglulukuhan lang kayo. Kayo ang parte ng Anti-Corruption Committee na yan. Tapos ngayon, ipagyayabang ninyo ngayon sa administrasyon na ito na nabulgar itong talamak na korupsyon. Anong itatapat ninyo? Anti-Corruption Committee? Seriously? Seryoso kayo? Yan lang ang itatapat ninyo? Anti-Corruption Committee na ginawa daw ng mga ahensya na to na yung mga problematic ngayon, DPWH, Bureau of Customs, BIR. Itong mga ahensya na to, ka-coffee, kasi prone sa corruption yan. Prone yan. Kasi revenue generating yan eh. Di ba? Bucor, Bureau of Corrections, not Corrections, no. Bureau of Customs at BIR. Diyan pumapasok yung salapi eh. Taripa. Taxes. Kaya prone to corruption yan. Ganun din ang DPWH kasi napakalaki ng budget sa construction. Tapos, yung Anti-Corruption Committee, nakakatawa, hindi ako nakakainis eh, more of natatawa ako eh. Yan ang itatapat mo sa ginagawa ni PBBM ngayon, lalabanan nitong korupsyon na to, Greco Bellica. Itatapat mo seriously yung committee na yan na kayo mismo yung gumawa, kayo mismo yung mga miyembro na yan,
And walang ebidensya na may napakulong kayo, may napatunayan kayo na natigil yung korupsyon na yan. Yes, tahimik. Kasi nga tago. Kasi nga pinagtatakpan. Common sense. Common sense. I hope nagigets nyo yung punto ko. Kasi itong tao na to, nagyayabang. Palero! Palerista oh! Nagyayabang oh! Yari ka kay Paler, pag napanood to ni Paler. Ano po ninyo? Kakatawa itong tao na to. Lahat ng mga problema natin ngayon, yun pa nagmumula na anti-corruption kami. At alam po ninyo, before I resign sa pinatakbo na ako as senator noon, lahat ng government agency, pati local government, naglalagay na ng kanilang mga anti-corruption committees. So what? Pagkatapos po nun, pumirma po ang lahat ng opisyal ng gobyerno na manifesto saying na pag sila ay nahuli na pumasok sa korupsyon, huli pa lang ha, magre-resign sila voluntarily. Wala pong nagreklamo publicly natin, bawal yan. Pwede naman nireklamo, teka lang, meron kami security of tenure. Pero nung panahon po na yun, sa takot ng mga opisyal, sa Pangulong Duterte at sa ating pamahalaan. Wait lang. wait lang. Ano ba to? Payaso? Clown? Anong nagawa ng signature campaign? Sige. Dilis. Greco Bellica, anong nagawa ng signature campaign? Napigilan ba niyan yung pagpasok ng bilyones sa bank account, sa condominium ng mga korap na politiko? Para saan yung signature campaign? May natulong ba yung signature campaign na yan? Wala. 2016, talamak ang korupsyon. Mismong sila Diskaya yung nagsasabi. Tapos ipigmamayabang mo pa talaga sa administrasyon na ito na mayroon kami signature campaign ay yung mga politiko pumirma, yung mga LGU, local government officials, they all signed committing that if they get involved into corruption, they will voluntarily resign. May nag-resign? Wala. Patay, narinig na nag-resign. May na-involved? Wala tayong narinig. Pero maraming involved. Nakakatawa. Greco Bellica. Sinong katabi niyan patapik oh? Patapik para magising. 1. May committee. Anong nagawa ng committee? Napigilan ba ang korupsyon? May signature campaign. Anong nagawa ng signature campaign? Napigilan ba ang korupsyon? Wala. Mamaya mapapahiya to si Greco Bellica dahil mismong si Digong ang nagsabi talamak ang korupsyon sa DPWH. Mismong si Digong, mamaya pakita ko sa inyo. Police, pumirma. Police, tanongin niyo po yung mga police ngayon, pumirma sila doon. Ay yung ginawa nitong, di ba, ng DILG noon. 2,000 general lang ang pinapirma ng resignation, di ba? Iingay na. Ito lahat pumirma. Bakit? Because iba ang kultura talaga nun. It was not about the law. It was about the leadership. Today, if President Marcos will have a change of heart, he can do that. He can do that right, gising siya ngayon, punta siya doon. I'm ordering everyone, to investigate everyone that should be investigated. At maniwala kayo sa akin, congressman man kayo, contractor din, pag hindi niya binalik, sa loob na 3 araw, mga perang ninakaw niyo, kakalapusuhin ko kayo. Tignan niyo po kung, that is my words. Ano yun? Sinong tanga na politiko na magsasauli ng pera kapag sinabi ng presidente, I am giving you 3 days. Return all the money you have stolen. Sinong tanga na politiko, yung kakapal na mukha ng mga politiko na yan, ang magsasauli ng pera within 3 days? Bakit? Kapag nagsauli sila, anong ibig sabihin yan? Guilty ako, nagnakaw ako, kaya nga ako nagsauli. Bakit ako magsasauli kung hindi ako nagnakaw? Anong kasunod yan? Kapag nagsauli ka, kaso. So tanga ka ba? Papakasaluhan mo yung sarili mo. Tingnan mo si Saldi ko. Lantaran na nga nagsauli ba?
Greco Bellica. Mas marunong ka pa sa presidente. Huy, pakalabi to. Patapik naman si Greco. Anyari, sir? Okay, nagyayabang siya, ha? Teka, marami tayong bala dyan. Nagyayabang siya. Ganito kami ng panahon ni Digong. Narinig niyo naman yan, ha? Ito na nagsalita si Digong. Ibig sabihin pala, sinungaling si Digong. Nagsalita si Digong. Wait lang. Naglo-load lang. Sinong nagsisinungaling? Si Greco Bellica o si Digong? Oh. Sabi ni PRRD, nasa Philippine News Agency, DPWH, Department of Public Works and Highways, or DPWH, reeks of corruption. Sabi ni Digong. O Greco Bellica, nasaan yung Anti-Corruption Committee? Bakit talamak ang korupsyon sa DPWH? Si Digong mismo ang nagsasabi. Saan dyan yung culture of leadership na sinasabi niya? Sabi pa ni Chef Jan, Ma'am Carcleia, if you're watching, oh. Nagagaya ko na, oh. Ganyan, oh. Ipakita mo to kayo, no. Ma'am Carcleia, please show this to Chef Jan. I can do it already, oh. Greco, saan yung sinasabi mo na meron kayong Anti-Corruption Committee? Nasaan? Bakit si Tatay Digong mismo ang nagsasabi na talamak ang korupsyon sa DPWH? Saan yung style of leadership dyan? Saan yung mga takot sa tao? Sabi niyo takot ang tao. Takot ang mga opisyal kasi they all signed in a signature campaign. Saan? Basahin ko, ha? Basahin ko. Corruption at the Department of Public Works and Highways, or DPWH, remains widespread. Sa Tagalog, ang korupsyon sa DPWH ay talamak. Greco, nasaan ang Anti-Corruption Committee? Di ba? Nagpapatawa ka. President Rodrigo Duterte told lawmakers on Wednesday night. Check natin yung petsa. Anong petsa to? October 15, 2020. Nasa kalagitnaan ng administrasyon ni Digong. October 15, 2020. Umupo siya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Saan yung Anti-Corruption Committee dyan? Bakit si Digong mismo nagsasabi talamak ang korupsyon sa DPWH? Now explain. Duterte made a statement after Congress on Tuesday during that time, started its special session into the proposed 4.5 trillion pesos national budget for 2021. Oh, explain mo, Greco. Sabi niya, if Congress would want really to know ang mga projects ng DPWH, mayroon talaga yan para sa give. Yung ibinibigay ba? Lagay ba? Hindi ko alam kung sino. Biruin mo, Presidente ng Pilipinas with all the intelligence and confidential funds. He did not know kung sino yung mga involved sa korupsyon. Talo ka ni Presidente Marcos. Weak pa yan, partida, weak pa yan, Na-identify kung sino yung mga involved dyan. Sabi pa niya, ni Digong, there are so many officials lined up in the bureaucratic maze, so hindi ko alam kung sino dyan. Ibig sabihin, sindikato na, talamak na, may mga decoy na, may mga panggulo pa. Involved lahat sa korupsyon. Greco, saan yung Anti-Corruption Committee na mula mismo sa the same agency? Nasaan? Bakit may korupsyon, sabi ni Digong? Sabi mo wala. Ay, sorry. Mali. Hindi na pala sinabing wala. Sinabi niya lang may committee. Pinapalabas siya lang indirectly saying na walang korupsyon during the time of Digong dahil nga sa style of leadership. Doon lang tayo sa totoo. There are so many officials. Sabi ni Digong, there are so many officials lined up in the bureaucratic maze. Mula sa sekretary, mula sa presidente, sekretary, senador, congressman, district engineer, regional manager, etc., contractor, lahat-lahat involved. According to Duterte, contractors were scheming with the DPWH to carry out corrupt practices. Imagine, that's October 2020.
Wow, slang 2020. Ganun pala nagagawa ng galing sa Estados Unidos. October 2020 pa. Alam na ni Digong na may scheme na ginagawa itong mga kontraktor na to at DPWH may sabuatan sila para kumita ng pera. Now, Greco Bellica, anong nagawa ng committee mo? Anong nagawa ng Anti-Corruption Committee? Napigilan ba yan? Pangalawa, may naimbestigahan ba? Pangatlo, may nakulong ba? Chef Jan, I can do it. Wala! Walang nakulong. Walang inimbestigahan. O ngayon kayo magyayabang. Yayabangan nyo ang gobyerno. Yayabangan nyo ang administrasyon that during our time we have this committee fighting these illegal politicians or these corrupt politicians. Diyos mio, Marimar. Walang napatunayan si Digong. Walang nakulong dahil sa korupsyon na yan. Tapos ngayon magyayabang kayo. Ay nako! Sige, kayo na humusga ka, Coffee. Ano sa tingin ninyo? Nakakatawa itong si Greco Bellica. Nagpapatawa kayo. O siya, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po na iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At baka hindi pa kayo nakasubscribe dyan. No? Subscribe, libre po yan. Follow, like, libre po yan. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.